Unang-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kaligtasan at privilege na ako po ay dinala niya po sa gawain at ginamit niya po si Ma'am Yang para po para po ay mashiran diyan po sa ato. At ako po ay nagpapasalamat din po sa pangalawa sa aking pamilya, sa aking magulang. Yung aking tatay ay andun na po sa langit, kapiling na po ng Panginoon. Sa aking nanay, kasi kung wala po sila, ay wala po ako na ngayon na sa ganitong kalagayan po na ginagamit po ng Panginoon. Wala po yung aking mga magulang, hindi po ako nag-i-enjoy sa gawain po ng Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa ating mahal na pastor na ako po ay kanyang pinagkatiwalaan po na doon po sa mission field sa 13. At salamat din po sa kanya pong training, sa kanyang puso sa gawain, at sa inyo din po sa panalangin po ninyo. Ngayon po ay itong ito pong Book of Mark ito po ay sulat po ni Mark or ni John Mark po. Si Mark po ay hindi po siya kabilang sa 12 apostles, hindi po siya kabilang, pero ay siya po ay nakasabay din po ni Pablo nang si Pablo po yung pong kanyang first missionary journey. At si Mark po ay siya po ay disciple ni Peter. Po. At ito pong book of Mark ay ito po ay ang kanya po ditong sinulatan ay yung pong yung mga Gentile Christian na po, especially doon po sa Rome kung saan po isinulat ito pong book na po ito. So ang audience niya po ay ang kanya pong sinulatan ay mga nakakakilala na sa Panginoon. Ibig sabihin, anak ng Diyos, mga mananampalataya. They are Gentile Christian. At ang pinaka-purpose po ng Book of Mark, kung bakit po ito ay isinulat ni Mark, ay para po i-present or ipakilala si Jesus Christ as a suffering servant. Bilang ipakilala na ang Panginoong Hesukristo po ay isang lingkod ng Diyos, isa siyang tireless servant na sabi ng Bible, siya po ay napunta rito sa lupa, dapat po siya po ay paglingkuran sapagkat siya po ay ang hari ng mga hari, the King of Kings and the Lord of Lords. Pero ang Panginoon po ay napunta rito hindi para paglingkuran kundi para maglingkod. Po, so yung pong purpose ng book na ito na para maipakilala na si Kristo ay isang servant. At dito po ay sa Book of Mark ay ito rin po yung record na kung saan maraming miracles na ginawa po ang Panginoong Hesukristo. At dito po sa ating binasa sa Mark chapter 8 in verse number 22, ang sabi po diyan ng Bible, and he cometh to Bethsaida. So yung Bethsaida po ay isa po yan sa lugar o bayan doon po sa Galilee na kung saan alam po natin na ang Galilee ay diyan po bumuno ng maraming panahon at maraming oras ang Panginoon during His earthly ministry. At yan din po, yung Bethsaida, yan din po yung hometown o yung pinaka-native land na po. Taga dyan po sila Peters, yung po mga fisher, maringisda, si John at saka si Philip. At dyan na rin po ng Panginoon sa lugar na yan tinawag bilang mga apostol. And dito po ang sabi diyan,
And he cometh to Bethsaida, and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him. At dito po ay dinala po ng mga tao yung pong yung isang bulag sa Panginoon, at ang pinaka-purpose po ay para po pagalingin po ng Panginoon. Sapagkat every time po na ang Panginoong Hesukristo ay siya po ay gumagawa ng mga miracles, ay lalo po siya nakikilala. Ano po, at talaga siya ay sinusundan ng mga tao, at halos every time na po siya ay nakakagawa ng mga miracles, ay lalong parami yung kanyang mga nagiging disciples. So sa madaling salita, maraming umahanga sa Panginoon. At ito pong bulag ay kanila pong dinala sa Panginoon para po makakita, physically, mapagaling po ng Panginoong Hesukristo. At dito po ay ang sabi ng Bible sa verse number 23, and he took the blind man by the hand and led him out of the town, and when he had spit on his eyes and put his hands upon him, he asked him if he saw aught. So dinala ng mga tao sa Panginoon para makakita at para itouch ng Panginoon, para gumaling. At kung saan ay nangyari po yun, mga kapatid, tinouch po ng Panginoon itong bulag. At ang sabi ng Bible diyan, and led him out of the town, and when he had spit on his eyes and put his hands upon him, he asked him if he saw aught. So tinanong siya ng Panginoon kung siya po ay nakakakita na. So ang sagot ng mamang ito, ang sabi niya, and he looked up and said, I see men as trees walking. So nakikita ko yung tao na parang tulad ng puno. So ibig sabihin, hindi pa maliwanag sa kanya. No? Pero nakikita niya, sabi niya, naglalakad na parang puno. Nakikita ko yung tao na parang puno, walking. Sa madaling salita ay hindi pa talaga clear, na hindi pa talaga malinaw. Ano po? Parang puno pa eh. Hindi pa talaga parang tao. Ano po? Sabi niya, tao na parang puno. Sa verse number 25, at inulit po ng Panginoon ulit yung kanyang ginawa, after he put his hands again upon his eyes. After that he put his hands again upon his eyes and made him look up, and he was restored and saw every man clearly. Nung pangalawang beses na inulit po ng Panginoon, ang sabi ng mama, nakikita ko na. Magaling na ako, maliwanag na yung aking paningin, nakikita ko na yung tao clearly. So mga kapatid, hindi naman po ibig sabihin na dalawang beses po siyang tinouch ng Panginoon. Hindi naman po ibig sabihin na hindi siya kaya ng Panginoon sa unang touch pa lang. Hindi po, wala pong imposible sa Panginoon. Amen? There is nothing too hard for the Lord. With men, all things are possible. All things are impossible. But with God, all things are possible. Kaya ng Panginoon yun. Kung gugustuhin ng Panginoon, ng Panginoong Hesukristo, siya po ay isang Diyos na nasa katawang tao, siya po ay makapangyarihang Diyos, at pag ginamit niya ang kanyang pagka-Diyos, mga kapatid, unang touch pa lang, sigurado, makakakita na ng maliwanag yung bulag. Pero dito po, dalawang beses. So ang gusto pong ipakita ng Panginoon sa kanyang mga audience o sa kanyang mga disciples, ito po, physical po ito, mga kapatid. Pero kung i-relate po natin sa spiritual na bagay, kung ating pong i-connect sa spiritual na bagay, mga kapatid, gustong ipakita ng Panginoon na sa buhay natin ay may mga pangyayari na hindi nakukuha sa isang entrada lang. Amen? Yung ating kaligtasan,
Hello. Yung ating kaligtasan ay napakadali. Amen. Pwedeng pag tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas, ano po, tayo po iligtas, wala pong problema, walang problema ang ating kaligtasan. Napakadali sapagkat ang Diyos po ang gumawa. Pero bilang isang ligtas na, na may mga pangyayari pa sa buhay natin para maging maliwanag yung ating pamumuhay, para maging clear yung ating pamumuhay, ay kailangan tayong ulit i-touch ng Panginoon. Amen? Kailangan po na ulitin. Ano po, yung pagbabago po natin sa ating buhay ay hindi po yan ang tayo naligtas, ay bago na agad ang lahat. Hindi po. Naalala ko nang ako po ay nagpunta po rito, nasyaran po ako dyan, alam ko maliwanag sa akin yung salvation, pero ako po ay nakapag-church pa ng lasing. Sabi sa akin ng usher, dito po tayo sa una. Dito na po sa likod. Pero yung mga usher natin, talagang dahil ako ay bago, ako po ay talagang dinadala po nila sa unahan. Pero syempre, dahil hindi ko pwedeng ipahalata na ako lasing, ang lakad ko medyo ganyan-ganyan lang. Kasi nakakahiya sa unahan nakaupo. At ako po ay may baon na candy para hindi maamoy yung hininga na amoy alak. Pero alam ko na maliwanag sa akin yung kaligtasan. Pero pagdating sa Christian living, pagdating sa buhay pagbabago, ay kailangan ulit-ulitin yung salita ng Diyos. Kaya wala pong instant na pagbabago. Amen. There is no shortcut method. Lalo na po pagdating sa pamilya. Lalo na po sa pagdating po sa pamilya, maari yung tatay magpapasaway, yung nanay magpapasaway. Mga ligtas po yan, mga kapatid. Pero maari yung mga anak ay magpasaway. Maaring merong hindi pagkakasunduan sa pamilya. Pero mga kapatid, hindi nga nakukuha sa madali ang panahon o sa unang entrada. Kailangan ulitin. Tulad po ng ginawa ng Panginoon sa mamang ito na inulit niya ulit isang beses at nang inulit ng Panginoon at na kumilos ang Panginoon, siya po ay naliwanagan para gusto pong ipakita ng Panginoon sa mga disciples, walang shortcut. Amen? Walang shortcut. Sapagkat ang gusto sa buhay po natin, ang gusto po ng Panginoon ay yung pong stages, gradual na paglago. Gradual na paglago. Hindi po instant. Hindi instant na paglago. Amen. Sapagkat minsan ayaw kasi ng Panginoon na tayo po ay maging emotional. Na ang gusto agad natin ay mabilis agad na paglago, na pagpunta dito sa simbahan, ang gusto agad natin pag uwi sa bahay ay makita na agad yung pamumuhay bilang isang Kristiyano. Hindi po ganun, mga kapatid. Gradual po. Yan po ay merong sistema. Maging yung paglago po natin, ibig sabihin ay meron pong proseso. Amen. Sabi ng Bible, let all things be done decently and in order. Walang instant na paglago. Yung ating paglago, yan po step by step, gradual, may proseso. Ang atin na pong kinakailangan ay huwag pong tumigil sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Amen? So, mahirap minsan pag tayo ay pag meron tayong inaalagaan o dinidisciple, maaring sa ating pamilya o ibang tao, ang gusto agad natin, kailangan kanto na yan. Kailangan dapat nagsusuot na yan. Minsan nagsuot ng palda, pag nakita mo ulit sa area naka-short, talagang madidismaya tayo, magagalit tayo. Gusto agad nating instant. Minsan hindi natin alam na yung pala emotional lang pa natin yon. Hindi na po bunga ng conviction. Minsan parang tayo na ang gusto magbago sa tao at hindi na po ang Diyos. Amen? Ang pagbabago po, lalo na po pagdating sa pamilya, ang pagbabago po ay walang ibang gumagawa niyan kundi ang Panginoon. Hindi po shortcut. Building family is a long-term method. Talagang bubuno po ng panahon. Amen? Minsan, akala mo ay kompleto na yung family.
tapos magugulat ka na lang, hindi mo na makikita sa simbahan. Amen? Kumbaga, nawawala sa church, pero magkataka ka, ba't paano? Akala ko active na ito kumakanta na sa choir, minsan nag-e-area na, buong family pa, tapos minsan biglang mawawala, minsan madi-discourage tayo, malulungkot tayo, at minsan, minsan ay nakakalungkot, darating pa sa pagkakataon na parang hindi ganoon katindi ang salita ng Diyos. Sapagkat nakikita natin sa buhay ng mga tao, amen? Pero mga kapatid, ang salita ng Diyos ay yan po ay kahit ang tao ay maniwala o hindi, yan po ay buhay, yan po ay salita ng Diyos. Ang kailangan lang po ay ulit-ulitin, amen? Walang bastang one touch na pagbabago. Kaya nga dito, sabi ng Panginoon, nakakita ka na, hindi parang ano pa lang, parang mga puno ng galakad pa lang. Amen? Hindi ibig sabihin na panagturo tayo, hindi natin makita ang pagbabago, ibig sabihin na hindi natuto yan. Baka naman, alam niya, at least may knowledge na siya. Amen? Baka lang, hindi pa kaya ng kanyang spiritual level na talagang i-apply. Baka maaring nahihiya. Pero once na ang salita ng Diyos ay itinuro, mga kapatid, at yan ang sinasabi ng Bible, sa Isaiah chapter 55 in verse number 11, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent. Pag ibinahagi po natin ang salita ng Diyos, maaari ngayon parang isang puno lamang na naglalakad. Hindi pa mukhang tao, pero ulit-ulitin natin, isang araw, magiging clearly na yan. Amen. Makikita mo na ang pagbabago niyan. Building family is a long-term method, lalo na po sa pamilya. Ang hirap niya kasi ang daming miyembro eh. Amen? Minsan, makikita mo yung anak pa lang, tapos yung nanay, tapos yung mga magkakapatid, pinakahuli, tatay. Pero habang paulit-ulit lang, manindigan lang tayo, i-apply lang natin, natutunan natin, magiging maliwanag din yan. Amen? Sabi ng Bible, ang sabi ng Isaiah, hindi babalik sa kanya pag ipinilis niya ang salita ng Diyos. Kahit maraming hindi maniwala, pero hindi babalik ang salita ng Diyos na walang kabuluhan. Amen? Why? Why is that? Because for the word of God is quick and powerful, and is sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Amen? Sa akin po, personal testimony ko po, nang ako po ay naligtas at ako po ay nag-church, sa kakapakinig ko po ng salita ng Diyos, doon po na-build yung aking buhay personal. Hanggat sa pakikinig ko po ng salita ng Diyos, ako po ay nagkaroon ng decision by principles and not by emotion na magsuko po ng buhay. Pero nang ako nagsuko ng buhay dito, ay hindi pa totally maayos. Hindi pa maayos. Ang dami pa talagang inaayos at salamat sa ating mahal na pastor na hindi po siya nagsawa sa pagtuturo po sa akin. Sapagkat ako po ay nagpatuloy bilang isang full-time, so paulit-ulit yung preaching na paulit-ulit na napapakinggan ng una, parang nakikinig ako, sabi ko, hindi ko pa lahat ma-apply. Hindi ko pa lahat ma-apply, lahat hindi ko pa masunod. Para ang malabo pa, tulad ng isang puno, tulad ng isang bulag, malabo pa. Pero habang tumatagal ang panahon, nagiging maliwanag. Kaya po sa biyaya ng Panginoon, ako po ay nakapag-build, hindi perfectong pamilya, pero godling pamilya. Because sa paulit-ulit na preaching na narinig ko po dito. Sabi ko, kung one shot ng isang taon lang, nag-quit ako, wala akong asawa na may puso sa gawain. Sapagkat yung pagbibuild ng family ay hindi po yan shortcut or short-term method.
At ngayon po ay salamat sa Panginoon, andyan po ang aking asawa, si Sister Ems, yung aking anak, naalala ko po ng una, nang ako pinagsuko ng buhay, ayaw na ayaw ng aking magulang. Pero talagang may pagkakataon na kailangan mo talagang makipaglaban. Contender. Contend to your faith. Sabi ng aking magulang, wag, pwede kang maglingkod kahit ikaw ay nasa barko. Kaya ang nangyari, mas sinunod ko ang Panginoon sa aking buhay. Hindi ibig sabihin na hindi mahalaga sa akin ang aking magulang. Mahalaga sa akin yung magulang, kaya inuna ko ang Panginoon. At iniwan ko yung aking pag-aaral, hindi ko tinapos, na dapat ay patapos na. Inaantay na lamang na graduation na lang. Pero hindi ko na tinapos. Mas inuna ko ang Panginoon. Ako ay nakapag-decide na ako ay sumunod sa Panginoon, magsuko ng buhay. Bakit po mga kapatid? Kasi nakakapakinig ako ng salita ng Diyos na paulit-ulit. Again! Mga kapatid, your family is your priority. That's why it is your first ministry. Your family is your first ministry. That's why it is your priority. Amen? That's why families, there is no reason to serve the Lord. Pero hindi shortcut na lahat naglilingkod na. Amen? Kailangan ulit-ulitin pa ang pakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. Tayo po ay bawat isa sa atin, ay tayo po ay may kahinaan. Hindi lahat ay magaling tayo sa lahat ng bagay. Pero mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, yung ating mga pangit na attitude sa katagalang, paulit-ulit na pakikinig ng salita ng Diyos, nagiging maliwanag, clearly, ang panawagan ng Diyos sa ating buhay. Why? Because of the Word of God. Amen! Pero yung Word of God na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa ating tainga, hindi yung minsan lang. Kaya salamat sa Panginoon na ang Panginoon ay binigyan niya ng wisdom ang ating mahal na pastor. Kaya ang ating programa rito, paulit-ulit. Yung every morning, uulitin pa kinabukasan. Yung Baptist lunch, uulitin pa kinabukasan. Yung midweek service, Wednesday, uulitin na naman next Sunday. Hindi tumitigil, tuloy-tuloy. Maging Sunday morning, bagyang Sunday night. Kahit nag-pandemic, mayroong pamaraan ang Diyos through virtual, paulit-ulit. Kasi alam ng Diyos, yan lang ang tanging paraan para mabago ang buhay. Amen! Yan lang ang tanging paraan para maging clear ang panawagan sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Yung po paulit-ulit nating pakikinig na salita ng Diyos. Kaya naman ng Panginoon na pagalingin yung isang bulag sa isang touch lang. Pero dinaluwa niya. Kasi bakit? Gusto niyang ipakita sa mga disciple na sa ating spiritual life, in application sa ating spiritual life, may bagay tayo kailangan ulit-ulitin. Amen? And the best teaching is repetition. Kasi bakit? Hindi natin makakalimutan ang salita ng Diyos. Hindi natin makakalimutan yung ating kunumit sa Panginoon. At higit sa lahat, hindi natin makakalimutan ang pangako ng Diyos. Amen? Na yan ang magpapalakas sa atin. Minsan, nag-expect tayo ng talagang much na pagbabago. Yung talagang bago agad. Pero, don't expect much, but pray much. Sige na. Don't expect much, but teach much. Don't expect much, but work much. Pero maganda nga, mga kapatid, pagka-time na tayo ay nag-fail, bumaksak tayo, sa Bible, inulit ng Panginoon. Buti ang Panginoon ang umulit. Amen? Okay lang, kahit mag-back to zero ulit. Basta ang malaga, ang Diyos ang naglagay sa atin doon. Hindi pa nakakakita, malabo pa, parang punong lalakad. Ulitin ng Panginoon. At least iba, yung ang Diyos ang nagre-repeat sa buhay natin. Hindi po tayo ang nagre-repeat sa buhay natin. Amen? Minsan, gusto natin makausad.
bumagsak tayo, gusto natin makausad, pero tayo ang gumagawa ng paraan. Mga kapatid, hindi tayo nagiging successful. Ang nagre-repeat, walang iba, kundi ang Panginoon. Amen. Hindi mahalaga kung nasa number 10 o number 9 o number 1 or 0. Hindi po mahalaga yan. Ang mahalaga dyan kung sino ang naglagay sa atin sa ganyang kalagayan. Yan ay number 1 o number 0. Ang mahalaga, ang Diyos ang naglagay sa akin dyan. Amen. Kaya minsan, pag yung nanay, mabilis siya mag-discourage pag kanyang anak, parang hindi nagbabago yung anak ko. Kompleto ng programa, mayroong youth revival, may young people fellowship, may programa sa area, may fellowship pa. Lahat na ng programa sa internet, sa Google, pero para walang pagbabago, mga kapatid, hindi tayo nagbabago ng buhay ng tao. Walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos ang mag-uulit niyan. Amen. Ang ating kinakailangan lamang ay manindigan sa ating napapakinggan, i-apply yung ating natutunan sa biyaya ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, pinakamahalaga sa buhay po natin, kaya kung tayo ay maaring tayo ay manghina, spiritual, mag-discourage tayo sa ministry, mga kapatid, kahit po yung mga sa Bible, yung mga strong men, buwabaksak. Wala pong malakas sa atin. Pero kung sakali man na dumating tayo sa ganung kalagayan, at least, ang Diyos ang mag-uulit. Amen? Ang Diyos ang kikilos, hindi tayo. Maaring tayo ay nasa number 10, o number 1, o number 0. Hindi mahalaga ang numero, ang mahalaga ang pagkilos ng Panginoon. Amen. So dito makita po natin yung bulag talaga na siya po ay talagang binago po ng Panginoon. Talagang makita po yung pong power ng Diyos. Makita po yung kadakilaan ng Diyos. Makita po yung karakter ng Diyos. Amen. Kita niyo po, walang shortcut na paglago. Amen. Ang madali lang sa atin yung kaligtasan. Amen. Sapagkat ang kaligtasan ay ang Diyos na naghirap, kaya sa atin madali. Pero pagdating sa Christian living, sa paglago, yan na po ang mahirap. Amen. Madali magtanim ng buto o maghagis ng buto. Pero yung lalago na, hindi natin kaya yan. Amen. Ang Diyos po nagpapalago niyan. Walang garantiya sa buhay natin na pag tayo walang garantiya na sa isang buto ng gulay, na pag yan po ay tinanim, hindi garantiya na alam natin bukas o sa sunod na buwan ay yan po ay lalaki. Hindi po, ang alam natin, nagtanim po tayo. Pero ang panglago niyan ay ang Diyos. Amen? Sabi ng Bible, I am planted and Apollos water, but God gave the increase. Kaya mga kapatid, walang rason para mag-discourage, sapagkat alam natin na ang Diyos ang kumikilos po sa buhay natin. Sige lang, maaari ngayon, wala pa, hindi pa nag-i-involve, hindi pa nag-active, pero isang araw, mag-i-involve din yan, mag-active din yan, i-allow lang natin na ang Diyos kumilos. Amen. There is no shortcut method, mga kapatid, sa ating salvation. Sa atin madali, pero sa Panginoong Jesucristo, hindi shortcut po yun. Hindi yung shortcut sa Diyos. Ang Diyos ay nagplano ng ating kaligtasan at kinabukasan ang Panginoong Jesucristo ay napako na sa cross. Hindi po ganon. Mahabang proseso. Nagdesisyon ng Panginoong Jesucristo na iwan ang kanyang karangyaan doon sa langit. Siya po ay bumaba sa lupa na ipinanganak po ng Birheng Maria, ipinanganak sa sabsaban. Siya po ay lumaki, mga kapatid, doon po sa Nazareth. At siya po ay nangaral ng salita ng Diyos. Maraming pangungutya ang kanyang dinaranas mula sa ibang mga tao. Ang sabi ng Bible, pero po siya ay naging servant at nagpaka-humble and he became obedient unto death. Hindi po shortcut ang pagkakapako ng Panginoong Jesucristo sa cross. Bago siya ipako sa cross, mga kapatid, talagang grabe ang pangalakad sa Kanya. Grabe ang paghampas sa Kanya. Grabe ang pagpalo sa Kanya. Ang sabi ng Bible, wala ka makitang kagandahan, mga kapatid. Pero sa Panginoong Jesucristo, bago siya mapako sa cross, hindi po yun instant. Mahabang proseso po yun. At yan po ay pinaghirapan ng Panginoon. Amen.
Mahabang proseso, pero ang maganda rito, ang Diyos ang gumawa. Mahirap man, pero ang Diyos ang gumawa ng ating kaligtasan. Ganon din sa ating Christian life, sa ating Christian living, sa ating Kristiyanong pamumuhay. Mahirap man, pero ang Diyos ang patuloy na kumikilos. Amen! Kaya nga, sabi ko, salamat na lamang na ang Panginoon ay hindi lamang paulit-ulit na preaching through the man of God, pero yung kanyang miracles sa buhay ko paulit-ulit din. Minsan, maaari na magkakataon na pag tayo ay low spiritual, hindi natin ma-appreciate ang ginagawa ng Diyos sa atin sa kadahilanan hindi sa hindi natin alam. Pero maaaring nasa low tayo ay pag ang isang tao ay discouraged, halos hindi niya makita yung kabutihan ng Panginoon. Pero salamat ang Panginoon ay hindi nagsawa. Uulit-ulitin ng Panginoon. Kung tayo lang magtuturo tayo ng bata, nakakasawa. Doon sa 13, merong isang bata roon, yung isang bata makulit, malaki, mataba. Yung isang bata naman, payat, sinuntok na yung payat, talagang black eye dito. Yung tatay, hindi na ako magisimba dyan. Pero buti naman ulit, nakabalik. Pangalawa naman, ulit-ulit ng bata, na mataba, talagang yung tricycle naman ng isang member na pinagsusundo, talagang si linyador, dapat acceleration pag ganun. Ang ginawa niya pag ganun. Pag ganun, naputol. Yung sa tricycle, yung accelerator, yung hindi magamit. Pero sabi ko, parang nakakaasar na. Pero hindi pwedeng magsawa. Kasi kung pagkasawaan yon, yung bata, baka pamaya kasunod yung magulang, magsawa rin. Kaya nagisimba yung magulang kasi tuwan-tuwa sa kanyang anak nakapag-Sunday school. Pero sabi ko, hindi natin pwedeng pagsawaan. Kailangan pagtsagaan natin. Ang Panginoon, hindi nga nagsawa sa atin, pinagtsagaan tayo ng Panginoon. Hindi unang touch lang yan. Hayaan natin. Siguro, baka ngayon, kung 8 years old yun, siguro naman panag 16 years old yun, baka bago-bago na yun. Ay kung pag-asawaan, bago pa lang Kristiyano, yun ang mahirap pagalitan. Hindi mo alam kung paano mo i-approach kasi bago. Yung magulang, parang hindi. Pero, salamat naman at ang Panginoon ang nagtatouch. Amen? Yung blind man, sabi ng Bible, dinala ng mga tao sa Panginoon, ang desire ng blind man ay siya po ay gumaling. Kaya nga po siya lumapit sa Panginoon eh. Di ba mga kapatid, kaya po tayo napunta sa church, ang gusto natin gumaling tayo, spiritual. Pero ang paggaling natin ay hindi sa isang touch lang. Maaring 2, maaring 3, o maaring patagal na panahon, paulit-ulit. Pero ang dulo pa rin yan, clearly. Amen. Kaya wala ka ng talo pag nasa Panginoon ka na eh. Parang ang tagal lumago. Parang ang tagal naman, paulit-ulit na ang revival, ang tagal lumago. Pero mga kapatid, pag ang Diyos ang nagre-repeat, matagal man, pero sigurado, ang dulo, clearly. Amen. Hindi pag tayo, ang gusto natin, minsan ay emotion lang tayo, ang gusto natin mabilisan sa ating sariling pamamaraan. Kaya wala nangyayari sa buhay ng isang pamilya. Amen. Pero salamat na lang po na sa ating church, dito po sa CSI, yung ating programa ay paulit-ulit. Yung ating mga full-time staff, hindi po siya nagsasawa. Mahirap din po yun, yung paulit-ulit. Mahirap yung maging consistent kasi isang bagay, yung pinakamahirap. Pero kung bakit nagiging ganon, consistent, sapagkat ang Diyos po nag-uulit. Amen? Instrumento na lang po tayo, pero po ang Diyos na po ang kumikilos po dyan. Kaya napakasaya ng pamilya, pag ang Diyos ang kumikilos po sa buhay po natin. Amen? At yung doon sa 13, meron doon nakapag-church na bata. Sa katagalan, yung bata, nagpatuloy siya.
tapos nadala niya na yung kanyang magulang. Minsan naman hindi pare-pareho, minsan na mauuna tatay. Yung tatay naman ay magisimba siya, paulit-ulit siya nakapakinig hanggat sa nadala niya ng kanyang anak at saka yung kanyang asawa. Buong pamilya na. Pero hindi pwedeng madaliin. Sige lang, makinig lang kayo. Ang mahalaga ay yung talagang yung kasiyahan natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hanggang sa katagalan, na paulit-ulit, mababago ang buhay. Hanggat sa yung asawa niya, naiisama niya na, yung lahat ng mga anak. Dati, pag napunta ng church, nakikita ko puro mga nakasimangot yung mga young people, nakakunot yung noo. Ngayon, nakangiti na. Kasama na yung nanay. Hanggat yung tatay nakapag-desisyon na mag-aral sa Bible School. Pero kung ako lang po ang titingin, madaling ma-discourage, makakita ka lamang na Kristiyano na kasimangot. Magisimba na parang walang kabuhay-buhay. Pero salamat na lamang, kahit tayo walang kabuhay-buhay, pero ang salita ng Diyos ay buhay. Amen! Ang Diyos ay buhay, na patuloy na nagbabago ng buhay. Sabi ko nga, sige sir, tuloy mo yan ngayong taon. Mag-aral ka sa Bible School. Nang kahapon nung graduation, hindi siya nakasama kasi hindi siya nakapagpaalam ng maaga. Hindi siya pinayagan ng kanyang, kasi rider po siya sa tok-tok. Hindi siya pinayagan ng kanyang boss. Hindi napaaga yung kanyang paalam. Hindi siya nakasama, pero sabi ko, sige lang. Sige lang. Yung aking mga natututunan dito sa church, yung aking napakinig na preaching every Wednesday, at inuulit ko yung mga preaching pag Sunday dun sa YouTube, yun din ang aking ituturo. Paulit-ulit lang. Kahit ako nasa ministry, kailangan ko rin na paulit-ulit ng encouragement. Kailangan ko rin ng paulit-ulit para meron ako maituro. Mabibuild ang aking buhay, mabibuild yung buhay ng aking pamilya, at may ituro ko, at maraming pamilya ang mabibuild sa paulit-ulit na preaching. Amen! At pag dumating sa punto na talagang clear na yung panawagan ng Panginoon, sapagkat siya ay nakakapakinig palagi ng salita ng Diyos, magdi-decide na yan na maglingkod sa Panginoon. Amen! Clearly na eh. Kaya minsan mahirap mag-decision kapag malabo pa. Parang puno pa lang, parang hindi pagpapalain. Parang pag iniwan ko tong aking pag-aaral, parang baka pamaya mamulubi ako pag ako ay nag-aral sa Bible School. Baka pamaya kantsawan ako pag hindi ako naging successful. Malabo pa eh. Baka pamaya ay kantsawan ako ng aking kaibigan. O kita mo, kung nag-aral ka, hindi dapat tapos ka na. Magpo-full time ko din pala, mag-quit ka, wala nangyari sa'yo. Kung nag-aral ka, di tapos ka na. Minsan baka ganun yung, minsan naman, baka pamaya, ano yung gagastusin? Baka magalit ang aking magulang. Minsan malabo pa sa atin eh. Amen. So ang totoo niyan mga kapatid, baka kulang pa tayo ng salita ng Diyos. Amen. O kailangan pang ulit-ulitin pag maliwanag na sa katagalan at ang Panginoon nagtas niyan, mga kapatid, darating sa punto na tayo makakapag-decide ng clearly. Amen. Sige lang. Huwag tayo magsawa. Ang Diyos hindi nagsawa sa buhay natin. Amen. Magpatuloy tayo. Darating sa punto na may ipaglalaban natin yan. Pero hindi yan sa maikling panahon, mahabang panahon. Amen. Mahabang panahon na kinakantsawan ka pag may dala kang Bible. Mahabang panahon na hindi mo madalang iyong asawa sa simbahan. Mahabang panahon na inyong anak ay pasaway. Pero ang mahalaga, kahit mahabang panahon, alam natin, ang Diyos ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw. Ang salita ng Diyos sa kanyang tainga, isang araw, magdi-decide dyan ng clearly. Amen. Tuloy lang po tayo. Napakaganda po ng isang pamilya ay talagang buo na naglilingkod sa Panginoon. Pero hindi shortcut. Hindi shortcut, hindi makukuha sa isang araw, isang buwan, o isang taon. Minsan pa nga 10 taon baka bago natin madala yung ating mahal sa buhay. Pero ang mahalaga, nagpatuloy tayo. At higit sa lahat, ang Diyos nagpatuloy sa buhay natin. Amen.
Patuloy na nagtatouch ang Panginoon. Hanggat sa maging clear ang lahat, at pag clear na ang lahat, magkukusa na yan na mag-decide. Not by emotion, but by conviction of the Holy Spirit. Because of the preaching. Amen. Kaya, laging merong battle palagi sa family. Laging may battle. Hindi pwedeng wala. Laging may battle po yan. Family problem. Sa family problem, andun na. Financial problem. Physical problem. Lahat may battle yan. Pero pag nagpatuloy tayo mga kapatid, i-allow natin na ang Diyos lang ang kumilos sa buhay natin. Maaring mag-back to zero tayo, pero alam natin ang Diyos ang naglagay sa atin dyan. At pag ang Diyos ang nag-ulit ng buhay natin, amen? Pag ang Diyos ang nag-ulit ng buhay natin, isang araw, clearly, maliwanag. At pag maliwanag ang ating buhay na Kristiyano, wala na pong pinakamasaya, mga kapatid, sa isang Kristiyano na maliwanag ang kanyang pananaw sa Panginoon. Amen? Because of the word of pero ang mahalaga, tuloy lang. Sabi dito ng Bible, sabi ng Panginoon, ano na iyong nakikita? Sa verse number 24, and he looked up and said, I see men as trees walking. Sabi ng Panginoon, sige lang, uulitin ko ulit. Sabihin niyo po, ang Diyos ang gumagawa ng paraan para mabago ang buhay natin. Ako nang uulit niya, sige na, bumaksa ka. Maaring ikaw ay nanghina dyan, uulitin ko yan. Mga kapatid, kung saan tayo bumabaksak, doon tayo inaaho ng Panginoon. Gusto niya siya mag-ulit, ako uulit niyan. Amen. Because the Lord upholdeth all that fall and raise it up all that those be bowed down. Iaangat tayo ng Panginoon dyan. Mali yung ating attitude na hindi mabago-bago. Dati maayos na, bumalik ulit, uulitin ng Panginoon yan. Amen. O maring pag-ulit ay palo, at least Panginoon ang umulit. Masakit man, at least alam natin, inuulit ng Panginoon. Para isang araw, maging clear sa atin ang panawagan ng Panginoon. Maging clear sa atin ang desisyon natin na maglingkod sa Panginoon bilang isang pamilya. Amen! And he looked up and said, I see men as trees walking. Sa verse number 25, after that, he put his hands again upon his eyes and made him look up, and he was restored. Amen. Gumaling siya and saw every man clearly. After niyan, mga kapatid, umuwi itong bulag. Unang inhanap kanyang pamilya. Sa verse number 26, and he sent him away to his house. Talagang ang Panginoon, talagang ang puso ng Panginoon talaga pamilya. Pag every time sa gospel book, mayroong naliligtas, may napoposes at napapalaya ng Panginoon, may naliligtas, gusto sasabihin, Panginoon, susunod ako sa iyo. Pero ano sinasabi ng Panginoon? Wag muna. Ano po? Pinapauwi muna at inuuna yung pamilya. Ipagsabi mo muna yung ginawa ng Panginoon. Grabe ang puso ng Panginoon sa pamilya. Amen? Pero bakit natin makakapag-share sa ibang pamilya? Bakit tayo makakapagbahagi ng salita ng Diyos sa ibang pamilya para mabago din ang kanilang buhay? Kasi alam natin, maliwanag sa atin yung tinanggap natin. Maliwanag sa atin na binago tayo ng Panginoon. Amen? At pag maliwanag sa isang pamilya, mga kapatid, ang pagkilos ng Panginoon, makakadamay ng maraming pamilya yan. Amen? Ano mang malabo sa atin, malabo din po sa iba. Pero pag maliwanag sa atin, amen, maliwanag din ang pagtuturo natin sa iba. Pero ang prinsipyo, hindi isang touch lang. Mula sa ating sarili, paulit-ulit. Bago mapunta sa iba, inulit-ulit muna sa atin. Amen? Kaya pagdating bago mapunta sa iba, maliwanag na. Kasi naging maliwanag na sa atin sa biyaya ng Panginoon. Huwag tayong magsawa. Kaya napakaganda po ng programa ng ating simbahan lagi patungkol sa family. Wala na pong pinakamasaya. Yung sabi ng Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Yan na po ang pinaka-main purpose ng Panginoon
Pamilya na makita naglilingkod sa Panginoon. Hindi madali, hindi shortcut. Maaring mahabang panahon, maaring may pagbaksak. Pero ang mahalaga, andyan ang Diyos. Ang Diyos ang nagre-repeat at ang Diyos ang patuloy na kumikilos sa buhay natin. Amen? Ang ating gawin lang ay ipaglaban lang natin yung ating napakinggan, i-apply lang natin yung ating natutunan, mag-stay tayo sa simbahan, mahalin po natin ang Panginoon. Isang araw, mga kapatid, anumang kalagayan po natin, mga kapatid. Pero pag talagang Diyos ang kumilos po niyan, pinakadulo niyan, clearly. At yun na po ang pinakamaganda sa buhay po ng isang tao. Amen. Na dumating sa punto na maliwanag sa atin lahat. Maliwanag ang desisyon mag-aral sa Bible School. Maliwanag ang desisyon mag full-time. Maliwanag ang desisyon magpagamit bilang isang usher. Lahat maliwanag. Bunga ng salita ng Diyos. Bunga ng miracle ng Panginoon na hindi lamang isang beses ginawa, kundi pa ulit-ulit. Sa kabilang tayo ay pawala-wala, tayo ay pasaway, pero ang Diyos paulit-ulit pa rin sa atin. Mga kapatid, hindi pa rin kayang pigilan ng ating kasalanan ang magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Because it's all about the hands of God. The power of God para po sa ating pamilya. Kaya salamat sa Panginoon. Ako po nagpapasalamat na meron po tayong simbahan dito na kung saan ay yung salita ng Diyos na patuloy na kumilos po sa aking buhay. Halos 10 years po akong naging full-time. Hanggat pagdating doon sa mission, wala pa rin, kailangan ulit-ulitin pa rin yung mga prinsipyo. Minsan, kahit tayo po ay matagal ng Kristiyano, pero pag hindi inulit yung mga unang prinsipyo na tutunan natin, doon po tayo bumabaksak. Amen? Iba yung parang kakaligtas lang kahapon. Iba lagi yung sariwa, lagi ang prinsipyo. Iba lagi yung patuloy na umaalingaw-ngaw sa tainga natin. Para isang araw magiging kasiyahan natin yan. At diyan magiging clear. Amen? Magiging clear dahil sa salita ng Diyos. At maraming salamat po. Tayo po ito may lahat. I believe we're blessed by that message. The Holy Spirit is speaking to your hearts right now. Why don't we step out of our seats and come forward, kneel down, let's talk to God with our families. Dakilang Diyos, mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, patuloy po kayo ng una, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. And thank you for using Sir Jeder, O God, for giving us, O God, your counsel, your word for every family inside this auditorium. We need that message, O God. Naniniwala po, Panginoon, kaya binigay niyo po yan sa amin sa gabing ito because kailangan po namin yan pampalakas, pampaalala, at pampalago, Panginoon, sa aming buhay bilang isang Kristiyano at isang Kristiyanong pamilya.
O Diyos, patuloy niyo po naman pagpalain ang gawain po, Panginoon, na saan pinagkatiwala niyo po ay Sir Jeder and his family. Continue to use him, continue to use them mightily, O God, in your ministry. All the glory belongs to you. Forgive us in all our sins. In Jesus' name, amen. I believe we can shout aloud amen for that preaching. Amen. Amen. All right, tayo po